Okay. Welcome to my vlog, Master Show Vlog, Masters in Self-Study. Ito yung part 3 natin ng oscilloscope natin. Naputol yung part 2 natin. Tuloy natin sa part 3. So, may disclaimer tayo sa bandang huli nito video natin. So, ang naputulan natin ang discussion natin tungkol dito. Dito sa itong sa probe na to. So, itutuloy natin. Punta muna tayo dito sa lab nito, yung position. Ayan sa position natin. Pag-iwala natin yung dilaw, tsaka yung puting, ano yan, yung puti na line na yan. Yung puti ito ngayon, itong nakikita yung dilaw na yan, yan yung base voltage o yung pinaka-reference voltage ng channel 1. Ang channel 2 may sarili rin siyang base voltage. Yan yung nakikita nyo yung blue. Ayan, ito yung base voltage o reference voltage ng channel 2. Kasi muna natin yung channel 2. Isa muna tayo sa dilaw. Ito namang nakikita nyo yung puti na makapal na yan sa gitna. Ayan yung cross line na yan. Yan naman yung position. Yan naman yung zero position sa screen natin. Itong sa taas na to, yung positive position niya. Yung sumunod na mga line na yan. Then ito yung negative position natin. Kapag dilaw ang pagbabasihan mo, yung line na to, yan yung pinaka-reference voltage. Kapag ito yung position natin. So, makikita nyo rito sa mic natin, adjust natin Makikita nyo rin may nakalagay na per division. Tapos position. Ito per division, ito position. Meron din dito sa sa trigger, sa channel trigger natin. Saka may position din. Yung position na yon, yung post na yon, yung nagre-represent dito sa guhit nito. Ayan. Makikita nyo yung dilaw na yun, ina-adjust ko. Pinapakita ng position na yun kung saan naka-position yung base voltage natin, yung reference voltage. Ayan, nakalagay dito. Zoom in nyo na lang. Ayan yun, dito. Ayan yun. Tuturo ko yung dalawang daliri ko. Ayan, nakalagay sa kanya is 5 volts position niya para sa voltage natin. Tapos sa trigger nito, yung trigger nito is positive 4 volts. Iwanan muna natin yung trigger na to. Dito muna tayo mag-concentrate. So, yung base voltage is nakaposition sa 5 volts. Yun. Yung line natin, nakaposition sa positive 10 volts. Lagay natin sa negative side. Ayan, naka sa negative. Yung position natin is nasa negative 5 volts. Ayan, negative. Kapag in-adjust mo to, yung knob na to, magbabago ang per division niya. Ayan. Kasi nyo, zoom in nyo na lang muna dito. Sa tinuturo ko yan. Pag pinihit ko, nagiging 1 volts per division. 1 volts per division. 1 volts per division. Kasabay niya, nagbabago din yung yung position number, yung position value. Ayun. So, lagay natin dito para synchronize yung value na magbabago. Ayun. 200, negative 200, negative 100 millivolts. Ayun. Pag linagay natin dito sa position nito, dito sa negative, pangalawang linya, yung voltage natin nagbabago. Ayan, 100 millivolts. Yung per division niya. Pero yung position natin, 200. Kasi ito yung 100, ito yung 200 negative. Kung lalagay natin sa natin ito, position natin sa negative, pangatlong line. So, ibig sabihin, naka
division siya ng per division na 6 na 200 millivolts. Ito susunod na position natin 400 negative 400 millivolts. Ito ang negative 600 millivolts. Ayan. Ito related to sa trigger mamaya. So ito ang nagko-control sa division per division natin. Voltage per division. Punta tayo ngayon dito sa ituloy pa natin tong probe natin. Mababasa niyo rito, naka times 1 siya. Then, position natin to sa times 1. Sa 1 volts at position ng 1 volts din na. Itong times 1, multiply mo sa nabasa mo rito. Yun ang magiging reading niya. So, pag inano natin, dinagay natin sa times 5, sa 5 volts per division, times mo sa 1, iyon yung magiging basa mo doon sa voltage na na-reading mo. So, yan. Pag linagay mo to sa times 10, yung mababasa mo rito, i-multiply mo sa times 10. Iyon na yun. Yung halimbawa, 5 times 10, 50. Ngayon, para hindi ka na mag-multiply, ang gagawin natin is, i-configure na lang natin yung probe natin. Diniscuss ko na to sa part 2 natin, pero ngayon, lilinawin lang natin kung paano nangyayari. Ayun. Para hindi ka na nag-iisip mo multiply, i-match up na lang natin to. Yung times 10, kailangan ilagay mo na rin sa times 10. Sa 10:1. So, ano mang mababasa nyo rito, sa screen to, yun ang mababasa nyong reading. So, ito, mag-generate muna tayo ng DC supply dito. Para makita nyo yung sinasabi. Generate natin. Naglagay tayo ng 1 Hz. Ayan. I-discuss ko ito sa susunod. Naka 1 Hz siya, tsaka naka-line. Pili tayo ng ayan. Ito kasi sine wave. Ito yung square wave. Ngayon, DC lang na ang ilalagay natin dito. So, ito, position natin sa 0. Ayan. Ito ngayon, mayroon tong DC out na ngayon. Then, ang coupling natin is DC. Naka 50 volts siya. Naka times 10 siya, hindi niya nababasa yan. Kasi mababa lang to. Ayan, times 1 natin. At yung ano natin, times 1 lang din. Ayan, naka 5 volts na ngayon yung ano natin yung scope natin. 5 volts yan. Ayun, naka 5 volts. So 5 volts ang position niya ng ano natin per division na 5 volts per division. Ito yung 0, 3, 1. Ito yung pinaka-base natin yung arrow na to. Dito nag-umpisa yung base voltage natin. Then, i-ano natin. I-1 volts per division natin. Ayun, 1 volts. Ang pinaka-base voltage ito yung arrow na to. Yan, yung dilaw na to. Tapos ito yung na-reading yung dilaw na to. Ayan. Ito yung base voltage sa arrow na to. Dito nakalagay yung line na to. Kaya nung mag-reading tayo, umakyat yung pinaka-line natin. Yun yung horizontal line natin na umakyat. Tapos may mababasa kayo rito na 1.3 volts. Yun yung nabasa niya sa times 1. So, ibig sabihin, 0, 1 volts, tapos meron pa doon ng konti, umakit pa ng konti. Kung may susumin nyo yan, mayroon kayong makikita mag-uitkit na maliliit yan. So, yung kalagitnaan nito is
1.5. Tapos bumaba siya ng konti, 1.21. Pabababain pa natin ang range natin para mag-zoom in. Yan. Ayan, 500 volts. 500 millivolts per division natin. So, ito yung base voltage natin. Tapos, naka-division ng 500 millivolts. Tapos, ito yung 100. 100 millivolts. Bali, 1 volt. Tapos, ito yung 24. Makikita nyo rito naman yung display niya. Mamaya di-discuss ko to. So, ayan. Times 1 siya. Times 2. Ay, times 1 yung na-reading dito. So, ilalagay natin to sa times 10. Pag times 10 natin yan, ayun. Inano natin yung reading niya. Yung probe natin. Kailangan nakalagay pa rin siya sa times na natin. Ay, sa times 10 ito. Ita-times 10 natin para mag-match yung ma-reading natin dito. Para matama ang mababasa natin dito sa measured natin. So, ilalagay natin yung times 10. Configure natin ang probe natin na times 10. Kasi naka-times 10 tayo. So, ayun, tama na ang marireading natin na 1.21 pa rin. Ito yun. So, dito tayo ngayon sa configuration ng coupling natin. Isumin nyo to. Coupling. Meron tayo rito DC tsaka AC. So, ito, naglalabas ito ng DC. Kaya ang coupling natin is DC. So, tingnan natin ang mangyayari ko. I-coupling natin ng AC. Alisin muna natin ito. AC. Then, times 1 natin. Kaya ito, configure natin ng times 1 din. Para sakto, ayan. Ito DC, ha. Tapos, configure natin ang coupling natin ng AC. Tingnan natin ang mangyayari. So, ayan, bumaba. Hindi niya na-reading. Yan, hindi niya na-reading. Pero, konti yan na ano yan. Lalagay natin sa pulse. Sa square wave para makita nyo ang epekto ng DC tsaka AC. Generator natin is babaguhin natin ng square wave. So, ito. Lagay muna natin sa DC. Okay. So, yan. Ito, gumagalaw-galaw siya kasi nagpa-positive negative. I-adjust natin yung period of time natin. Ayan, makita niya yan. Pulse. Lagay natin sa 1 seconds. Kasi yung hertz natin is 1 seconds natin. Yan. Ang ano natin, ang time period natin is 1 seconds per division. Alagay doon ha. Zoom in nyo to. 1 seconds per division. Yung isang cycle, ayan, is 1 seconds. Okay. Palakihin natin to, isusumin natin. Bali, gagawin natin, pabababain natin to. 1 seconds natin. Gagawin natin mga 500. Tingnan natin. Lalaki yan. Ay ba, yan. Milliseconds. So, yan. 500 per division. Ito. Yan. So, naka 200 milliseconds ang division yan. So, tingnan natin sa coupling. Balik tayo dito sa coupling. Tingnan natin ang mangyayari. Kapag linagay natin sa AC, ang coupling natin. So, yan ang nangyayari dyan. Pause natin, stop natin. Paliwanag natin kung ba't nagagawin. So, ang mangyayari dyan,
ito nag-change ito ng positive. Then, pagdating sa positive, dahil meron tong coupling na AC, nakakoupling siya na AC, nagkakaroon siya ng capacitor dito. Yung input na tinukaroon niya sa internal capacitor. Ang mangyayari dyan, dinedetect ng pinapapasok saglit yung DC. Sa input din, madi-discharge yan. Kaya ganyan nangyayari. DC, tapos, pag nag-shift na naman ng negative, tapos unti-unti madi-discharge yung capacitor, yung coupling capacitor niya. Kaya ganyan yung nangyayari. Kapag linagay natin sa DC coupling natin, nakarekta, nawawala yung coupling na capacitor natin sa loob. So, ayan, run natin. So, nangyayari nangyayari dyan, tuwing binabasa ng kapa ng, nung oscillator yung time niya, ay yung yung voltage per period of time natin, halimbawa, 1 nanoseconds, babasahin niya yun. Tapos, yung voltage, babasahin ulit ng pangalawa, babasahin ulit yung status ng voltage natin. Kasi ang scope is binabasa ang voltage per period of time. Sabihin 1 volts nabasa niya sa loob ng 1 nanoseconds. Depende sa speed ng oscilloscope natin kasi mayroon siyang sample rate. So, yan yung pinaka function ng coupling natin. Kaya pag nag-DC ka, hindi pa pwedeng kung magbabasa ka ng DC, kailangan DC ang coupling natin. At kung AC ang sinusukat natin, is AC ang coupling. So, i-discuss natin itong trigger sa next, sa next part. Then, i-discuss muna natin itong generator. Konti lang saglit lang. Itong generator natin, pwede yung mag-generate ng, i-run ko muna para yung magiging effect niya. Stop. Naghang yata. Hindi. Okay. So, itong natin, yung generator natin is pwede siyang mag-generate ng square wave. Ayan, sine wave. Ayan ang mga generate niya. Zoom in nyo dito. Ayan. Square, sine wave. Paliitin natin yung voltage niya. Ayan, so, para makita natin. Yan So, gawin natin, ilagay natin sa 1 kHz para mas maganda. Pipiliin natin yung frequency na yan. Yan, frequency assign natin. Kasi natin to. Para makita natin ang trigger natin. Ito naninibago ko rito sa generator natin. So, yan Ito, yung 1 kHz natin. Okay, 1 kHz. O automatic mo natin para ma-center. Okay, 1 kHz ang generated frequency nito. Ito. So, ayan, 1 kHz. So, yan natin. Okay. Mapapansin nyo rito, meron siyang H and T para sa triggering yan. Then, ngayon lipat tayo sa triggering part.
ng triggering natin ng part 4 bale. So yung ano natutunan ko na sinishare ko sa inyo ay mula lang sa aking personal na pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral ng professional. Nag-vocational lang tayo sa self-study.